Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-15 linggo ng karaniwang panahon. At ang ating po narinig na mga pagbasa ay nagbibigay sa atin ng kahulugan at larawan ng sinasabi nating ating kapwa. Pangkaraniwan narinig natin na tayo ay nakikipagkapwa-tao. Sa ating pakikipagkapwa-tao, sinasabuhay natin yung sinasabi ng dalawang mahalagang utos. Pag-ibig sa Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, at buong pag-iisip, at pag-ibig sa kapwa, gaya ng ating pag-ibig sa ating sarili. Kaya ang pamantayan ng ating pag-ibig at pagmamahalan ay ang ating pagpapahalaga at pagmamahal sa ating sarili. Kaya kung gaano natin pinapahalagaan ang ating sarili, gayon din ang katumbas nito ng pagpapahalaga sa ating kapwa-tao. Kung kaya't yung tanong ng iskriba na ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan, ay sinagot ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa Diyos at pagpapahalaga sa kapwa-tao na ating inuugnayan sa ating pang-araw-araw na buhay. At binigyan pa niya ito ng larawan kung paano natin titingnan ang ating pakikipagkapwa-tao. Sinasabi na yung talinagan ng mabuting Samaritano ay nagpapakita sa atin ng larawan kung paano tayo makikipagkapwa sa ating kapwa-tao. Sinasabi po ng talinaga na mayroong pare na o saserdote na naglalakad at nakita niya yung hinarang ng mga tulisan na halos iwanan ng patay, nakahando sa isang daan. Tiningnan lamang niya ito at siya ay nagpatuloy ng kanyang lakad. Sapagat siguro inakala niya na patay na ito, kung kaya hindi siya dapat maging sanhi ng pagdumi ng kanyang palad sapagkat siya mag-aalay sa templo. Kung kaya hindi niya dapat gawin pa ang labis. Kung kaya siya ay nagpatuloy ng kanyang lakad at ginawa yung kanyang tungkulin bilang pag-aalay sa templo. Kaya yung pong unang tao na nakakita sa taong nakahandusay ay ang inisip niya yung kanyang tungkulin. Ang inisip niya yung kanyang gagampanan at hindi niya ipinakita yung kanyang awa sa taong nakahandusay. Yung pangalawa naman ay isang Levita, isang guro. Kaya hindi naman tiningnan lamang niya at siya ay nagpatuloy ng lakad sapagkat iniisip niya na baka siya ay madawit pa o siya ay masangkot sa ganitong sitwasyon ng karahasan. Kung kaya't ayaw niya siya ay madamay pa. Ito ay nangyayari din sa atin na kuminsan maraming mga tao yung nakakasaksi sa mga kawalaang katarungan at mga pagpapatay tulad ng nangyari noong panahon ng Tokang at mga napakaraming napatay sa drug war o sinatawag natin EJK. At kahit dun sa mga sabungero na nawawala at di umano'y pinatay at itinapon doon sa lawa ng Taal. Marami din yung nakakaalam ng mga bagay na ito
pero ayaw magsalita. Pero merong ibang mga tao na ngayon ay nagiging saksi at naglilitaw ng mga bagay upang magpatotoo sa kawalang katarungan at pang-aabuso ng ilang mga sangkot sa krimen. Kung kaya't yung pangalawang tao, tulad ng Levita, tulad ng guro, ay nagwalang kibo sapagkat ayaw niyang madamay pa. Kung kaya tiningnan lamang niya at lumihis ng lakad. Ngunit mayroong isang Samaritano na hindi naman kasundo ito ng mga Hudyo sapagkat laging nag-iiwasan yung mga Hudyo at mga Samaritano. Pero ang Samaritano ito, tiningnan niya yung tao, binuhusan ng langis at alak, ang sugat, tinalian at dinala sa bahay panuluyan upang alagaan. At pinagmagandang looban niya na bayaran yung ginawang pag-aaruga ng tao doon sa bahay panuluyan. Kung kaya sinabi niya, alagaan ang taong ito at sa pagbalik niya, ibabayaran niya yung kakulangan. Mga kapatid, ang Samaritano ang nagbigay ng halimbawa ng pakikipagkapwa-tao, pagtulong at pagkahabag sa kanyang kapwa. Sa panahon natin ngayon, napakarami natin dapat kahabagan. Maraming mga nagugutom, maraming nagiging biktima ng karahasan, maraming nagiging biktima ng kalamidad, o dili kaya yung mga digmaan, o kapos, palad, sa kanilang pamumuhay. Ito yung ating mga kapwa na dapat natin tulungan. Pwede din natin isipin at tanungin, sino nga ba tayo sa ating kapwa? Tayo ba yung sacerdote? Tayo ba yung Levita? O tayo ba yung nagiging mabuting Samaritano sa isa't isa? Ang kasagutan po ay nasa inyong mga kamay, nasa ating mga gawain, araw-araw. Tayo ba'y nagiging mabuting tao sa isa't isa? Kung nagiging mabuting tao tayo sa isa't isa, nagtutulungan tayo, nagmamahalan, at iginagalang ang bawat isa. Amen.